Hello, what's up guys? Good day again. It's Mr. Bitcoin in the house. Pinoy version. Guys, nako. Tawag dito, ano pa sasabihin? Well, guys, congrats again sa mga ating mga Pinoy trader na nagte-trade ng Bitcoin. Grabe, I'm sure pumaldo na naman kayo diyan, no? Again, congrats sa inyo guys, no? Kasi yung Bitcoin guys from agahapon, no, from 101 pinakamababa, umabot siya hanggang 105. So di ba? 101 to 105. So pwede na. Pinakamababa 101 and then 105, pwede na, di ba? Ilan profit na yan, depende na lang kung ilan percent or depende kung magkano ang amount of money na tinrade ninyo, no? But again guys, congrats sa ating mga Pinoy Bitcoin traders, no? Congrats. And yun guys, no? Well, sa nagtatanong po guys, actually po guys, kahit isang Bitcoin, wala po ako kahit isa. Pero kung ibabalik lang, kung marireborn lang ako. Kagaya nung sa mga reels, sa mga short video na napapanood natin, no? Grabe, siguro bibilin ko yung, hindi pala sigurado bibilin ko yung mga Bitcoin. Kasi mababa pa ang price range nung way back 2010, 2011, lalo na nung 2020, no? Actually, during sa pandemic, sayang nga eh. So kaya maraming kumita after the pandemic. So yung pandemic, kaya sinasabi nga guys, 'di ba, pag merong mga malalaking problema worldwide, I guess it's a best time and an opportunity to go into something. Kaya nga guys, no, nakakabilib during pandemic, after the pandemic, doon na nag-boom yung mga business, na mga online business yan, yung mga online business, yung mga content creator na ano, 'di ba? Well, naglabasan na sila. Magagaling ng mga content creator, marami naging milyonaryo yung pandemic, no? After the pandemic, maraming naging mga milyonaryo, especially sa mga kapwa natin Pinoy, no? Maraming mga content creators na yun na nga, oh, marami talaga. Nag-start sila sa pandemic and then after the pandemic and then ngayon na nga, no, nag-ano na sila, yung mga content creator na mga nauna sa atin, masisikat na sila ngayon, no? Because yun na nga, no? Kaya ang something na we can learn is from worst case problem scenario sa buhay natin. Kung ito-turn natin into 360 degrees, possible talaga siya guys, no? Well, yun na nga, no? Like many other guys, no, kagaya nyo. So way back before the pandemic, no, actually ayun na nga, no, kumita din ako sa mga, actually kumita ako ng malaki, but yun nga, nagkaroon ng problema because yun, mga scam actually, paano ko ba sabihin, isa ako sa mga naka-experience na malaking lugi dahil na scam. Alam mo yun, hindi lang 1 milyon, no, more than, yun nga, no, syempre may mga kasamahan din ako, yun na involved, and then yun, kaya well, masakit talaga guys, no, kung iisipin ko talaga, masakit. Actually yung pinaka bottom, masasabi ko sa na-experience ko na yun, yung pinaka bottom of the bottom, well, I'm sure iba-iba naman tayo ng ano, no, ng pangyayari sa buhay, pero para sa akin, yun na yung pinaka bottom of the bottom, no, na nahit ko talaga yung, para sa akin nahit ko talaga yung bottom when I got scam. Kaya guys, no, ang masasabi ko guys, yun, unang-una, wag na tayo magpa-trade kung kani-kanino ba yung mga tao. Mas maganda tayo na mismo o kayo na mismo mag-aral paano mag-trade. Kasi nga 80 or actually 80% or 90%, no, kung magpapa-trade kayo, 90% sigurado or 95% sigurado hindi babalik ang pera ninyo. Puro pangako, puro delay. Sasabihin nila may maintenance si ganito, si ganyan. Marami ng rason, no, pag-usapan ng pag-withdraw. Kaya nga guys, mahirap kung magpapa-trade pa kayo.
So, ang tawag dito, ang the only option para kumita, well, pagdating sa trading, pag-aralan nyo mismo, kayo na mismo mag-aral. Or maghanap kayo ng mga guru na syempre legit. Ibig sabihin tuturuan lang kayo mag-trade. Yung kayo mismo magte-trade, guys. Well, kagaya sa ginagawa ko, sayang nga eh. Ngayon ko lang, well, lately ko lang kasi na-start this year lang, last month lang ng January. Nag-start ako pumasok sa Bitcoin in my own capital. Of course, mga konting kinikita. Nag-start kasi ako sa Bitcoin at the price range na 96k. So pumasok nung itong 2025, yan, dito talaga ako nag-start itong January. Kaya kung hey pachoy, kung hey pachoy pala sa mga Filipino Chinese o sa mga Chinese, so kung hey pachoy, sana nag-celebrate no nakalipas na Chinese New Year. Well guys, it's a brand new year for us, for all of us. So guys, no, kung meron tayong mga masasamang experience like mine, no, I have, para sa akin yun na yung pinaka worst experience ko, yung experience ko na na-scam ako. Alam mo yun, kumita ka nga ng milyon and then nung naglabas ka pa ng doble, yun na-scam pa, di ba? Which is hindi nga, well, it's, tapos idagdag mo pa, yun nga, syempre, friends mo, kakilala mo, di ba? Trusted mo, tapos ganun. Kaya guys, bottom line, ang bottom line ko guys, no, wag na kayo magpa-trade. Mag-aral na lang kayo mag-trade para maiwasan yung mga scammer na may scammer na yan, grabe. Kagaya nyo, galit din ako sa mga scammer. But yun nga, syempre, hindi pwedeng i-keep yung galit sa sarili, di ba? Kailangan i-let go yung galit. Syempre, ang mga tao din sila, no? Well, tayo din, mga tao. At ang maganda guys, no, ang maganda, hopefully naisama natin sa New Year's resolution natin. Yun na nga, kung wala pa tayong New Year's resolution, we can start a New Year's resolution, no? By listing things na anong dapat mong gawin for this year. Well, yun nga, para sa akin guys, it's better to start sa Bitcoin. Again, no, we have our work. I'm sure meron tayong work, meron tayong mga business or sideline, guys, no? Marami tayong pwedeng gawin para pumasok sa Bitcoin. Well, unang-una guys, yun na nga, no, wag na tayo magpa-trade kung kani-kanino mga tao. Mas maganda kung dumiretso na lang tayo sa platform. Well, kagaya ko guys, no, ako I'm personally endorsing yung CoinsPH account. Diyan po sa profile ko, yung QR code dyan, scan nyo. Or you can message me para I will send you personally my link. At ako mismo yung po magre-reply sa inyo guys, dun sa CoinsPH account ko. Or meron din po akong Paymaya, pwede ko rin i-share sa inyo yan. Or kung meron na kayong GCash guys, may GCash naman kayo, you can go to the Crypto, doon na lang kayo pumunta. Tawag dito, syempre sa local lang ako, local lang tayo. Actually marami pa mga other platform exchangers, no, marami, pwede kayong bumili doon, pero syempre may mga fees pa yan siya, di ba? But anyway guys, ang ginagawa ko is spot trading. Ibig sabihin, pag bumaba yung, halimbawa bumili ako na using my CoinsPH, no? Agpasok ako ng 5,000 at the price range na ngayon. Halimbawa, price range kasi ngayon, kanina nag-check ako sa chart, around 102,000. So 5,000 pesos ko, papasok ako sa price range ng 102. And then biglang bumaba siya, naging example, naging 99 siya ulit. So yung 5,000 pesos ko, dahil spot trading ito guys, magne-negative siya. Below 5,000 siya, siguro magiging 4 plus siya, 4.8, 4.7, mga ganun. So magtataka kayo, biglang bumaba yung value ng pera. Kasi nga bumaba ang price ng Bitcoin. Pero pag tumaas naman siya, halimbawa pumasok ako sa 102 price range, and then biglang ang Bitcoin naging 109 na naman, 109. Syempre yung 5,000 ko magi-increase naman siya.
magiging more than 5,000 na. Siguro I think mga magiging 7,000 na siguro yung 5,000 ko na yun. Pag ganun ang price range ng Bitcoin. So mag-iiba din siya. Spot trading lang yun guys, no? So, well, pwede na ako magbenta. Kung halimbawa yung 5,000 ko naging 7,000, pwede ko na ibenta yun. Kasi kumita na siya. But again guys, kasi nga pag spot trading tayo, kagaya nito, buy lang tayo sa ganun klaseng price range, tapos umangat siya, spot trading lang yun. Yung mga basic lang na ginagawa. Well, sa akin yun lang ang ginagawa ko, hindi naman ako nagte-trade talaga using platform na mga exchangers. Kasi nga, medyo risk kasi yun. Kasi siyempre pag nag-trade kayo, halimbawa nga, puhunan nyo 5,000, tin-trade nyo siya, tin-trade, halimbawa, using platform, nag-trade kayo, may potential yun na mag-multiply more pa dahil nasabayan nyo yung trend. Nasabayan yung trend, halimbawa, 15-minute chart frame ang ginamit nyo, pumasok kayo, or 5 minutes, di ba, mas mabilis 5 minutes, dahil depende na sa inyo, pero mabilis na entry, mabilis din ng profit, then pwede na kayo mag-exit o mag-take profit doon. So medyo mahirap yun guys, kasi nga pwede yung puhunan nyo maging zero talaga, as in zero, o ibig sabihin ma-liquidate yung account nyo. So mahirap yung ganun. So I'm just sharing you guys, ito yung pinaka basic spot trading lang. Baga entry lang kayo, and then pag mataas na ang price, exit lang kayo, ganun lang, pinaka basic lang yon. Parang stock market, ganun din siya. Entry kayo anytime, any price range, then exit kayo pag mataas na yung price range nya, or kumita na kayo. Let's say Monday kayo nag-entry, pagdating ng Friday may option kayo kung bawa mataas na ang value nya, pwede na kayo mag-take profit. Ganun lang, basic lang yon, yung ganun na spot trading, no? Basic lang. So, or magko-convert lang kayo ng peso, i-convert nyo sa certain, yun na, sa Bitcoin, and then pag mataas na, i-convert nyo lang pabalik ng peso, di ba? Ganun lang yung ka-basic guy pag ginamit nyo yung Coins.ph, or ganun din sa GCash at saka sa Paymaya. Ganun, i-slide nyo lang siya. Ganun lang. Pero syempre maggaganon lang kayo kapag mag-profit na yung pinasok nyong pera, ha. Again guys, bago kayo pumasok sa ganito, pag-isipan nyo muna, mag-research din kayo syempre. So, ang masasabi ko guys, again, uulitin ko. ang paggamit ng ganito, basic lang to, tinuturo ko, hindi ito yung talagang trading, no? Kasi mahirap na. Tsaka may goal ako, kung sakasakaling maging 1,000 1,000 subscriber na tayo o followers natin dyan, siguro I will teach you talaga paano mag-trade in my learned knowledge and application so far na mga na meet ko sa actually nag-train din ako sa mga guru, sa mga coaches, no? Pero syempre binayaran ko yung mga yon, hindi ko i-share. Later na lang pag na-meet ko na yung certain requirement ko, then I will be sharing free or more information. Kasi nga guys, no, sa ang tawag dito, well, nag-aral ako ng learn to trade. Ewan ko, I'm sure kung may naka-encounter dyan sa learn to trade, mahal ang bayad doon guys. Nagbayad ako ng ganong kamahal. Noong time na yun, may mga budget pa ako, may pera pa. Pero yun na nga, actually before the pandemic, sumali ako way back, parang January of 2020, nag-enroll ako sa Learn to Trade, no? Pero medyo mahal talaga. Hindi ko naisip na mahal, later ko lang naisip, syempre, pag wala ka na palang pera, doon mo lang maisip yung mga bagay nagmamahal kasi wala ka ng budget. Pero kung meron kang panghuhugot, syempre, lahat ng mga mahal, affordable yan. Pero pag wala na, di ba? Anyway guys, ang topic natin, bago tayo mapunta kung saan, yun na nga guys, no? Well, ulitin ko guys, sa mga interested dyan, kung interested how to buy Bitcoin, meron po dyan sa profile ko, yung QR code, scan nyo lang QR code, or you can message me directly. I will reply you directly din po, para alam nyo na ako yan na nag-reply. And again guys, bakit? Why?
Why buy Bitcoin? Kasi nga guys, my future. Ano ang future? Well, unang-una, yung supply and demand, 'di ba? Kahit anong klaseng negosyo, guys, supply and demand, 'di ba? Para kumita ka, kailangan malaman mo na yung supply, kailangan malaman mo rin yung demand. Pinaka-basic lang. And of course, yung sining competitor mo, 'di ba? Yung ganun sa negosyo. Yun yung turo ng boss ko, no? So, supply, demand, and then competitor. Guys, ang Bitcoin guys, 21 million lang ang supply. Maximum supply. No more, no less. And ang circulating supply ngayon guys sa buong mundo, worldwide, is around 18 million supply. Circulating supply. Makikita nyo sa CoinMarketCap. Yung website na CoinMarketCap, makikita nyo yan. Nakikita nyo doon yung ilang milyon ng umiikot na supply ng Bitcoin. And pinaghatian niya ng mga whalers at saka big fish, medium fish, and small fish like me, no? At least nakakuha na ako ng portion. And of course, napunta din niya sa mga exchangers, sila kasi mga bumibili ng malalaki. And then binibenta nila sa mga retailer kagaya natin, no? So ang tawag doon, meron silang mga supply. Kaya then doon kumikita yung mga exchanger, syempre. Yung mga gas fee, mga ganun-ganun. Anyway guys, yun. Basically, supply and demand. And of course, isa pa guys. Ito pa. Sino yung mga gumagamit users? Worldwide guys, worldwide, ang Bitcoin users, ilan lang. I think, if in my own opinion lang, I guess siguro wala pang 5% worldwide of the total population na meron ng mundo. Baka nga wala pang ano to, wala pa siguro kahit 2% or hindi siguro, baka I don't know, hula-hula ko lang naman yun. But guys, hindi pa ganun kadami. Kumbaga sa surface pa lang, isang line pa lang yan, or dalawang line pa lang. So sa total population ng buong mundo guys, including na yung mga pinanganak, tawag dito, well, dun na lang tayo sa mga matured adult, siguro from age na makapag-isip, siguro yung mga teenager, mga generation Z mga generation Z, mga matured na yan sila, kahit pa paano nakakapag-isip na. And well, basta yung 18 na lang kasi sa paggamit ng crypto wallet is ages 18 18 years old above. So yung 18 years old above ng mga tao, ilang lang ang population yan. At lahat sila, well, hindi sila lahat meron. Hindi sila lahat Bitcoin user. So ilan pa lang guys. Tapos ang price range guys, ganun na kaagad kataas. Diba? $100,000. Mataas na agad ang price range ng Bitcoin. Kaya nga, kung gagamit, let's say 50% of the adult population guys, sigurado yung price range hindi na same yung meron tayo ngayon na $100,000 plus. Kaya nga yung 350 hanggang March 31, possible talaga yan. Actually, yung $1 million per Bitcoin, possible talaga yan. Kasi nga, with the total population and of course, yung mga companies, idagdag mo na dyan yung mga banks, yung institution na nag-acquire ng Bitcoin as I am speaking right now, no? Yung yung mga billionaire people, mga milyonaryo na ayaw nila mawala ng kanilang milyon, guys, bumibili na sila ng Bitcoin. Isa yan sila sa bumibili. Actually, naghahanap pa sila ng mga exchanger na mura. Ang delikado nga lang, sa kakahanap mo ng murang exchanger, baka ma-scam ka. Again guys, ingat sa mga scammer. Maraming nagkalat, naglipa na. But again guys, no, syempre, i-identify natin mga kilalang exchanger, 'di ba? Or mga wallets. Well, si CoinSpace, matagal na siya guys, no? Matagal na. Yun nga lang, may mga scammer. Kaya nga sinasabi ko sa inyo guys, ingat tayo, or yun nga, message lang kayo directly to me para alam nyo yung link ko, or yun na nga, nasa profile ko yung QR code, i-scan nyo lang and yun na yan yung aking QR code using my link. Anyway guys, yun sinasabi ko nga guys,
supply and demand, tapos yung users, ilan lang, tapos idagdag pa natin guys yung mga banks, yung mga institution, tapos idagdag natin yung mga millionaire, mga milyonaryo guys, no? Yung mga mayayamang Pinoy. Sa Pinoy na lang tayo, wag na tayo lumabas sa ibang bansa. Sa mga mayayamang Pinoy, yung mga artists, some artists dyan, I'm sure they are buying Bitcoin guys, kasi nga may future ang Bitcoin. So masasabi ko guys, habang mura pa, ngayon, habang mura pa, mag-buy na tayo. Of course, wag niyo ibenta ang bahay niyo at bumili ng Bitcoin, mali yun. Baka mag-away kayo ng asawa niyo, o ng girlfriend niyo, o ng tatay niyo, nanay, lolo, lola niyo. Hindi naman ganun guys. Siyempre, invest wisely, use your wisdom. Wag yung ura-urada naman. Siyempre pag-isipan nyo din kung mag-strategize kayo, paano kayo bibili. Kasi nga guys, again, no, top and down, up and down yung price ng Bitcoin. So maganda buy kapag mababa ang price, buy low. And of course pag mataas, saka nyo ibenta. But again guys, no, in the near future, I think sa ngayon hindi pa magandang magbenta, kasi nga mas maganda mag-accumulate, buy ka ng buy habang mababa pa ang price at iilan pa lang ang users gumagamit. And then of course hindi naman natin kailangan na makipag-compete sa mga mayayaman, di ba? Again, ako personally, I feel like a small fish. Nandun lang ako sa likod ng balyena, or pwede rin akong pumunta sa kaliwa ng balyena ng mga whale, or sa kanan, or even in their top of the head, but I will never go in their front. Kasi nga pag pumunta yung small fish sa harap ng balyena, pag yung balyena umangat yan, nakakainin, di ba? So again guys, in this world, para ma-survive, maraming ways, di ba? But of course, para makasurvive tayo, sumabay tayo sa mga good people. Of course, isa na yan, mga good people, their positive energy, their positive vibes, diba? Sabay tayo dyan sa mga taong mababait. Mahirap kasi sumabay sa mga taong nang-scam, diba? Yung mga scammer ng mga tao, I'm sure pag mahal din sila ng Diyos, I'm sure if hindi pa nila ma-realize na magbago sila, no? Magbago na sila, ibalik na nila yung mga perang na scam nila. Anyway guys, no, para tayo makasurvive, yung mga small fish kagaya natin, no, all we have to do is swim, follow where the big whales will go, yon. And in our case nga guys, mag-buy lang tayo, and pag may negative pa o bumaba pa kung saan tayo nagsimula, buy lang tayo guys, pero proper. Yun na nga, yung i-budget lang ninyo. Halimbawa everyday bili ka lang 1,000 pesos kung yun lang yung kaya mo, di ba? Or 100, depende na kung anong budget ka na meron. Pero from time to time buy ka, kasi nga hindi mo alam kung kailan bababa, hindi mo na alam kung kailan aangat. Kasi nga guys, since January 1, nung makikita nyo sa chart, sa trading view, tignan nyo, since January 1, no, yung price ng Bitcoin, ganun siya, taas baba. Tapos naglalaro yung price range niya, no, laging around 90, ang pinakamababa niya is 97, pinakamababa from January. 97k yung pinakamababa niya. And then hindi na siya bumaba hanggang 97k. Possible na bumaba pa siya to 96. Pero hindi ko rin, we are not sure kasi nga hindi natin hawak ang market. And then ang pinakamataas niya from 97k to 109. Umabot siya ng 109k. Ganun ang price niya. 97 to 109. Hindi pa niya nabe-break yung 109 at hindi pa rin niya nabe-break yung 96. So yun na nga, baga nasa accumulation stage pa siya, which is ngayon is sa February na tayo, February 1st na, di ba? So ganon siya. So hindi natin alam kung kailan bababa pa, hindi natin alam kung kailan tataas pa. Kaya nga tayo guys, spot trader tayo, hindi tayo nagte-trade ng, ang tawag dito yung nagte-trade ng entry exit, hindi ganon, no. Spot trading lang tayo, kumbaga kung ano lang kaya natin, bili tayo. At syempre pag hindi tayo mazi-zero guys kapag nag-spot trading tayo or pag nag-future ka, yun, magzi-zero ka.
Pero hindi naman tayo ganun. We are just accumulating, so hindi tayo masizero. Bababa lang ang value ng pera natin kung sakaling bumaba yung Bitcoin. Ganun lang. But again guys, no, pag tumaas, tataas din ng value. Kaya nga guys, no, sa ganitong price range na 97 to 109, hindi natin alam kung kailan mabibreak yung mga yan. So buy lang tayo any given chance, no. But again, no, prepare your heart, 'di ba? Kasi mamaya bumaba siya, 'di ba? Walang sisihan, guys, walang sisihan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, guys, wag niyo ako sisihin, mamaya bumaba yung presyo tapos may pera kayo. Let's say 100,000 pa lang yung binay nyo. Hindi ko kasalanan 'yan, ha. Kaya pag-isipan nyo, guys. Pag-isipan nyo. Tawag dito, budgetan nyo yung pera nyo. Kung 100,000 yan, i-divide nyo sa araw na kung kailan kayo bibili. Kasi hindi nyo nga alam kailan bababa, hindi natin alam kailan bababa, kailan tataas. Importante nakapasok tayo, yun ang bottom line. At saka long term. 3 months from now, sa March 31, baka 350 na yung as yun na, yung mga Bitcoin enthusiasts and Bitcoin business mind, ganun. Ang mindset na nila 350 na sa March 31. So sa ngayon kasi nasa 100 pa yung price range, 'di ba? So na-double na, 'di ba? Na-double na yung money nyo. So guys, kaya nga sinasabi ko sa inyo, invest wisely, use wisdom, strategize. Kung ako may pera, 100k ang gagawin ko, guys. I-divide ko 'yan. Siyempre, kung meron akong time, magmo-monitor ako ng chart, kung kailan mababa, doon ako bibili. But again, guys, no, siyempre, may mga proper strategizing yan, mga ganyan. Kaya nga, yun na, iba nag-aaral, naghahanap ng mga mentor, mga ganon. Kasi nga, nagbabayad sila para sa mga mentor. Ako, guys, I'm just sharing information sa inyo. Yung mga shinare ko sa inyo, actually, yung iba doon na bili ko. Pero anyway, guys, sinishare ko lang sa inyo. Tawag dito na sinishare ko sa inyo, free po ito, so wala pong bayad. I'm just sharing my feelings and opinion. So guys, this video is not a tawag dito financial advice, but I'm sharing my opinion and expressing my gratitude na meron tayong ganito mga platform na naka-express tayo ng feelings. Anyway guys, no, again, Bitcoin. Why buy Bitcoin? Supply and demand, user, tapos mga major banks. Yung mga major banks and institution, malalaking company na yung mata nila, guys, nakatutok na sa Bitcoin. Meron na silang binabayaran mga tao para mag-monitor ng Bitcoin na kung kailan bababa, buy sila ngayon. Kung kailan bababa, buy na naman. Ganun sila ngayon, guys. Nag-hire dito mga institutional big players, 'di ba? Nag-hire sila kung kailan mag-buy kasi bumaba siya, which is ang trabaho ng magba-buy, mag-monitor lang ng price. Kung kailan mababa, 'di ba? So, yun guys, no, may mga tips na ako binigay sa inyo, guys, ha. Anyway, guys, yun. So, yun guys, no. So, kung kailan bababa, buy. But again, guys, kung meron tayong work, like just ordinary people, any given price, buy lang tayo kasi nga long term ang pinag-uusapan. That's the principle na gusto nating i-share sa inyo. Free po yan, no? And then guys, i-compare din natin, no? Kung siguro sumasakay naman kayo ng eroplano, di ba? May departure and then destination. Guys, sa Bitcoin, parang ganun siya. Mayroon destination si Bitcoin. Sumakay tayo sa eroplano at meron tayong destination, guys. So, 'di ba? Syempre sa airplane, guys, 'di ba, sa ere, may time na may air turbulence. I don't know kung na-experience yun na yung death-defying air turbulence na parang hindi ka nasasakay ng eroplano pa. Kasi nga gumanon talaga yung eroplano. Yung alam mo yung biglang bumalusok na kasi ilang minuto na. Grabe, parang ayoko na sumakay ng eroplano, no more. Guys, parang ganun ng pagbili ng Bitcoin. Bumili tayo sa Bitcoin and yun nga, na-experience ka agad natin yung air turbulence na ganun. Guys,
ilang air turbulence pa ma-experience natin before we arrive sa destination. Ganon din guys sa mga sumasakay ng barko. I'm sure nakasakay din kayo ng barko, or kung hindi pa, sumakay kayo ng barko. Yung mga nagrororo, di ba? Uso yan dito sa atin sa Pilipinas, nagrororo. Parang ayaw ko na sumakay ng barko kasi gumanon talaga yung barko, di ba? So guys, parang ganon. Sa buhay natin, guys, habang nabubuhay pa tayo, meron tayong mga air turbulence or water turbulence or maraming turbulence na ma-experience natin guys along the way. And I'm happy to say na buhay pa tayo hanggang ngayon, humihinga pa tayo. At isa pa ito guys, no. Tandaan nyo guys, hanggat wala tayong ginagawang masama sa ating kapwa-tao, hanggat hindi tayo nang loloko guys, maging happy kayo. Maging happy kayo. Ako, I'm happy kasi hindi ako nanloloko ng mga tao, no. Tawag dito, naloko pa ako, nabiktima pa ako ng mga kakilala ko, di ba? Anyway, hindi ayaw ko magdrama. Doon tayo guys, no. Doon tayo. Meron tayong destination, we have a destination. Meron tayong pupuntahan guys, no. Meron tayong pupuntahan. Kaya nga habang mura pa, bili lang tayo. Again, buy tayo sa money that we can afford, no. It's not the end of the world na bili mo lahat, na hindi pa end of the world. Di ba? So buy lang tayo, use our mind wisely guys. Strategize, plano. 'Di ba? Magplano tayo. Kung kinakailangan mag-hire ka ng babayarang tao, mag-monitor ng chart, 'di ba? At doon ka lang mag-buy. 'Di ba? But again guys, kaya nga strategize. Very important, and magplan for this before itong taon na to, especially nasa second month na tayo of the year ng 2025. So it's not yet too late. Start tayo guys. And again guys, hope you like this video and see you for another day, another video. Bye bye.